Good morning, everyone! Welcome sa ating sayang ko. Ready na ba kayo? Para pupurihan at sayawan ng ating Panginoon? Kung ready na kayo, let's sing and dance! I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Proverbs chapter 3 verse 3. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Sa mapagpalang araw mga kids, ang ating memory verse ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 3 verse 3. Sabi rito, never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Sa Tagalog, pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwenta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Maraming taon nang lumipas mula nang maging hari si David sa buong Israel. Sinubukan niyang maging isang napakahusay na hari. Sinubukan niyang maging mabait sa lahat. Kung may nangangailangan ng tulong, sinubukan ni David na maging mabait at tulungan sila. Naalala ni Haring David ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Nalaman niya na bago namatay si Jonathan, nagkaroon siya ng anak na lalaki na nagngangalang Mephibosheth. Noong sanggol pa si Mephibosheth ay nabitawan siya ng nag-aalaga sa kanya at nalaglag. Naging dahilan upang di siya makalakad hanggang sa kanyang paglaki. Ipinatawag ni David si Mephibosheth. Ibinigay niya kay Mephibosheth ang lahat ng lupain na pag-aari ni Saul. Binigyan din ni David si Mephibosheth ng mga alipin at sinabi sa kanya na lagi niya itong aalagaan. Tinuring niya ito na parang anak. Hindi na hinintay ni David na humingi ng tulong si Mephibosheth sa kanya. Malayang nagbigay siya ng tulong at kabaitan. Sa kwento ngayong araw na ito, nakita natin sa buhay ni David ang pagpapakita hindi lang ng pagtupad sa isang pangako, kundi pagpapakita rin ng kabutihan sa ating kapwa. Maaring maliit na bahagi lang ito ng istorya ng buhay ni David, pero ito ay puno ng kabutihan at pagmamahal, kung saan inilalarawan ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ni Mephibosheth, tayo ay mahina at may kapansanan mo. Ngunit, ang Diyos ay may lugar para sa atin sa kanyang hapag. Ano man ang ating kapintasan at pagkukulang, mahal na mahal niya tayo at nais niya makilala natin siya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ikaw, may relasyon ka na ba sa ating Panginoon?